Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Tamba at Soto. Iyak na sa galit ni BP Sara. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasalahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin to. Itong si former President Duterte. Binati po ng ating mga kababayan ng Happy Father's Day. Ayan, ang sa minsang naging ama ng Pilipinas at nagpakita ng totoong pagmamahal at malasakit sa bansa, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Happy Father's Day sa lahat po, especially kay former President Duterte. Yan mga kababayan, palakpakan po natin, no? Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay dito sa ating bansa at maging sa buong mundo. Yan mga kababayan, ito. Simulan na po natin dito po kay Vice President Sara Duterte dahil nga po Father's Day. Ito po ang kanyang mensahe kay former President or sa taong bayan. Ito po. Maligayang araw ng mga ama sa lahat ng tatay, papa, itay at sa lahat ng mga taong nagsisilbing haligi ng tahanan at pinagmumulan ng lakas at tibay ng bawat isa. Sa bawat ama na patuloy na lumalaban, naglilingkod at walang pagod na itinataguyod ang pamilya sa kabila ng hirap, hangad ko ang inyong tagumpay. Ayan. Mula po yan kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga po Father's Day ngayon. At eto nga mga kabayan, Vice President Sara Duterte, BP impeachment case, pinadidismiss na sa Supreme Court. Ito po ang balita mga kabayan. Supreme Court ukol sa BP impeachment. Naghain ng supplemental petition ng abogadong si Israelito Torion na sa nauna nitong petisyong humingi sa Korte Suprema ng hangarin na impeachment trial, harangin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Paliwanag ni Torion, hindi umano pwedeng tumawid sa 20th Congress ang complaint. Bakit daw? Binanggit niya ang isang Senate rule na nagsasabing lahat ng pending matters ay terminated kapag natapos na ang Kongreso. Yun pala mga kababayan. So meaning, ito pong kaso ni Vice President Sara Duterte or impeachment trial ni Vice President Sara Duterte will be terminated pagkatapos po ng 19th Congress at hindi po siya pwedeng tumawid ng 20th Congress yan mga kababayan. So ngayon naliwanagan na tayo, no? Dito po sa mga rules na ito, Senate rules. Ito pala ang Senate rules na binanggit ni Attorney Torion, no? All pending matters are terminated after the 19th Congress. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi? Good news po yan para sa ating pong mga DDS, sa ating pong mga Duterte supporters. Good news po yan. Sapagkat, sa bagay, bad news rin eh. Di ba? Kasi kung gagawa na naman po ng another impeachment complaint ang Kamara, it's another liabilities. Liabilities talaga. Liabilities na naman po ng taong bayan kasi, di ba, may nagaganap na bayaran, may nangyayaring bayaran, suhulan, dyan po sa pagpirma-pirma ng impeachment complaint na yan. Nako po. Anyway,
Eto mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Speaker Martin Romualdez at mayroon po siyang mensahe sa araw ng Father's Day. Fatherhood is not just about providing. It is about building a future our children can stand on with pride. Sa bagay, no? Totama ka. Pero sa ginagawa nyo ngayon, no? Mas lalo nyo pong pinahihirapan ang bawat isang tatay dito sa ating bansa sapagkat kayo po ay inuubos nyo po ang ang budget ng Pilipinas, di ba? Kung kaliwat ka ng ayuda, ano pa ang magiging future ng ating mga anak, ang future ng ating mga apo, no? Kung sabagay ang magiging future nila ay parang future na rin natin ngayon. Kasi ngayon, bayad ng bayad tayo ng mga utang. Kasi kaliwat ka ng utang, utang dito, utang doon. Mas lalo pa mong lulubog ang ating bansa sa mga utang nila. Kaya mas pinahihirapan po nila ang bawat isang tatay. No? Kasi, di ba? Gaya ngayon, pamahal ng pamahal ang mga bilihin. Sino naghihirap? No? Yung gaya ng sinabi ko last, yung post ko sa personal Facebook account ko, sabi ko noon yung 5,000 ngayon, hirap na po hirap na pong makatawid ng isang linggo, mga kababayan, no? Sa ordinaryong Pilipino pa lang yan, paano kung malaki ang inyong pamilya, di ba? Talagang napakahirap po, alright? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin ito. Filipina passenger yields almost 30 million pesos shabu at naiya. Nako po ito pong nakakabahala mga kabayan sapagkat palakas na po ang kanilang loob pati po sa terminal. Akala nyo ba hindi makakalusot kayo dyan? Maliban na lang kung mayroon kayong kasabwat. Dyan po sa naiya. Wala siguro, hindi siguro pumasok ang kasabwat ninyo. Nahuli tuloy kayo. Kaya kayong mga gagawa ng mga kalokohan, please, iwasan nyo na yan. Kung akala nyo ngayon ay maluwag na dahil lumuluwag na talaga, di ba? Syempre, ganun talaga ang buhay. Minsan para sa inyo, no? Minsan naman hindi, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? What I'm trying to point out dito mga kabayan is palakas po ng palakas ang kanilang mga di ba? Tag dito. Lumalakas uli yung kanilang yung kanilang loob, yan mga kababayan. Palakas ng palakas uli ang kanilang loob. Na kahit dito sa terminal na ito, sa bagay, no? Akala nila makakalusot sila, no? Hindi po yan pwede sa ating mga kapulisan. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila nakisawsaw sa usapin ng impeachment trial laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio at di umano'y nangarap na maging susunod na Senate President. Senatorial-elect Rodante Marcoleta tila binasag na ang katahimikan, di man pinangalanan, ngunit datapwat tila nasampal ng katotohanan ang senatorial-elect na si Tito Soto III matapos nitong tila makisawsaw tungkol sa usaping impeachment trial laban sa Vice Presidente. Matapos makakuha ng botong 18 laban sa 5 at tinatulang ibalik ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Matapos naglabas ng pahayag ang senatorial-elect na si Tito Soto III sa publiko na tila di umano'y nakisawsaw sa usaping impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. At ayon pa sa kanya, and I quote, nagawa na nila yung mali, binalik ng HOR, House of Representatives sa kanila. Iwan na lang nila yun sa basurahan ng kasaysayan. Huwag na lang ulitin at mag-review mga senator judges ng trabaho ng judge at yung mga abogado
Senado nilang nakapaligid sa kanila ay palitan. End quote. Ang pahayag na ito ni Tito Soto ay tila hindi naman pinalagpas ng senatorial-elect na si Rodante Marcoleta. Di man pinangalanan, ngunit tila nasampal nito ng katotohanan at tila pinangaralan si Tito Soto. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Sabay-sabay nating panoorin ang full video. Ikaw na bumanat dyan. Ito po. Oo. Kasi ang isa sa mainit ho na paksa na pinag-usapan ng matagal-tagal at hanggang ngayon kahit na tapos na halos ha? Ay, hindi pa pala. Hindi pa pala. Ba't ko pala tinapos? Ay, ito pong impeachment trial, Sen. Lalong-lalo na nang nag-utos. Wala pang trial di ba? Wala pa. Pero nag-convene na ho ang impeachment ano ba tawag dito? Impeachment court. Impeachment Opo, court oo. Nag-convene na sila. Nag-convene Oo. At nagpadala na ng summon ha? Suman, hindi pa. Pero summon, nagpadala na kay Vice President Inday Sara. Ang isang katanungan, at ito'y pinag-usapan ng talagang matindi, ayun naging kautusan, Sen, at pinagbotohan ng Senado. Nag-away-away yata sila rin. Bago marating ang desisyong ito, ang daming dramang nangyari. Muntik pa may magbabag. Muntik pang magsuntukan. Oo. Pero kalaunan pala Katapos-tapusan. pareho pala sila ng posisyon. Pala. Nung nagkabotohan, Magkakampi pala. Parehas pala tayo ng iniisip. Bakit tayo magtatalo? oh, di yun ba? na nga. Ito pong yung termino na remand, yung pagbabalik ng impeachment complaint sa House. Hindi, yung una kasing nakita, yung parang may nag-motion to dismiss. Ah, yes po. Senador Bato po yun. Senador Bato, Yes. kinu-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating inamend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan, so ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yes. Oo. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Opo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun di ba? Parang sa legal term, parang tama sila doon sa yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo maski ang Korte Suprema, nagre-remand Oho. Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni De Lima. dating Senador De Lima. Ayan, opo. Court of Appeal sa atang nagsabi, Yes, ni-remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Opo. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli. Opo. Ibalik. Opo. Sa Tagalog. Ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag Aha. doon sa ating one-year bar rule. Yan. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit Opo. ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan. Oho. Pag may piyesta sila, may misa. Oho. Pag mayroong binibinyagan o kumpil yata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Yes po. ano ang ibig sabihin noon. Ano?
siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. With all due respect, Opo, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala nila yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint, Opo, folder ano yun. Talaga na patong-patong dala-dala nilang ganon. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. ganun ba? Yung unang sa kasaysayan mo pala yun. Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na para minisahan. sa akin Oo. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na ano eh. Baka naman na binyagan o kaya nabuhay. Ano nga yun? Kaya kayong dalawa tinatanong ko, sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin eh. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, di ba? I-hear, i-acquit o kaya ay patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Hindi ang sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senator judges. Hindi, mali naman yung pangangatwira na yun din. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court. Opo. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Yun, yung House of Representatives, represented by the prosecutors, kayo yung kayo yung litigant. Opo. Ngayon, ang korte, sa regular na korte, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff dyan. Opo. So, ang defendant si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to . So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo . Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi. So yan, mga kababayan, tulad nga po ng sabi ni Senate President Chis Escudero, respetuhin po ng House of Representatives ang desisyon ng impeachment court order or yung impeachment court order, mga kababayan, na ibalik nga sa kanila yung kanilang basurang impeachment complaint. Yan, mga kababayan. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.
Panginoon.